Hello guys, good day. Meron ako ituturo sa inyo. Ito po ay isang GE na microwave oven, digital. So ito po yung panel, no? Ito yung touch panel. Ang problema lang po nito ay may power pero ayaw, pag pinindot mo yung start, ayaw gumana. So sinubukan ko kanina. Nung binaypas ko, nilagyan ko ng board itong start. Hindi ko na ginamit yung board ng panel ng microwave. So naglagay ako ng toggle switch o push button switch para inirekta ko dun sa mismong board ng microwave. So dadalhin ko kayo dun pupunta ako dun sa table ko. Ayun yung table ko. Papaliwanag ko kung paano ko ginawa. Hindi ko na po ipapakita sa inyo isa-isa kung paano ko i-connecta, paano ko na-trace, pero ituturo ko sa inyo kung paano ko nahanap yung linya. So, ganun lang kasimple. Kanina nalagyan ko na inayos ko na yung start button nito. So, nag-start. Ang problema, yung micro, sira na po yung button nun. So, papaliwanag ko sa inyo kung paano. So, dito po tayo sa touch panel. Ito po yung touch panel nito. So, ito po ay connected dito sa board. Ito po yung board. Ayan. So, nakakonect po yan ng ganyan dito. Ganyan. Dito sa may socket. Yan. Nakakonect po yan dyan sa may socket. Nakadugtong doon. So, ganito lang guys, no? Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng microwave na digital, kalimitan guys, ito ang nasisira. Nagkakaroon ng lost connection dito sa loob, nawawala ng contact. At the same time guys, dito sa mga pins. Kasi ang pin po nito ay carbon. Ayan po, oh. So, sa katagalan, nadudurog, nabubura, naminipis, nawawala ng contact. So ang ginawa ko dito guys, gaya nito. Dito tayo wait lang para ituro ko po sa inyo kung paano ko ginawa ng solution. So pag ganito, wait lang guys, ayos ko lang yan. So ganyan ang forma. So ito yung push button nito. Ayan, magkatabi. Ituturo ko lang guys kung paano ko ginawa ng solution. So, gaya nito, itong start na to, itong start button, dito po yan nakatapat. Dito, ito. Ito po yung start button. Dahil sira na po yung linya nito, ang ginawa ko po ay nag-trace lang po ko tinrace ko po yung diagram niya dito. Kasi dito makikita ninyo yan, sundan nyo lang po yung kulay puti na to. Medyo madilim guys sandali lang po. Ayos ko lang. So dahil ito yung start button. Ititrace nyo lang po tong line na to, tong karugtong na to. Hahanapin nyo po kung saan ang takbo. Yan, ititrace nyo po yan. Dalawang side po yan ito yung front at tapos ito po yung back. So, hindi kayo mahihirapan mag-trace kasi pag puting-puti yung pattern, gaya nito, puting-puti yung pattern, ibig sabihin, yan po yung ditong side, sa likod na side. Tapos yung medyo yellowish, ayan po, ito po yung medyo yellowish. Itong part na to, dito naman po to sa likod. Kung hawak niyo na po, ito, kunyari, kayo na po ang gumagawa, madali na po sa inyong mag-trace kasi malinaw po sa inyo yung line, yung pattern gaya nito. So gaya po nito, sa start po tayo, ito yung start button na to, nag-trace lang po kung saan papunta to yung line na to hanggang dito sa dulo. Dito po. So dahil na-trace ko na yung line na yon, ito po papakita ko lang po sa inyo kung saan yun banda. Ito po. Ito pong dalawang linya na to, itong dalawang linyan to, ito po yung sa start button. Itong isa, tsaka ito yung pangalawa. Gagamit lang po kayo ng toggle switch. Yung gaya sa mga TV, yung push button ng TV, ng mga digital,
o LED TV, kung hindi nyo na po nagagamit yon, yung volume, yung power, yung channel, pwede nyo pong tastasin. Ito po yun, oh. Pakipakita ko sa inyo. Pasensya na po kasi ang hirap po mag-video pag walang tagahawak. So ito po yun. Galing po ito sa board ng TV. Pinutol ko lang po, pinunit ko lang kasi importante sa akin yung switch. Yung switch na galing sa TV. Ito po yun. Ang trabaho lang po nito ay ipupush nyo lang po yung button na ganun. Pag push nyo ganun, magkakaroon to ng signal papunta dito sa board. Dito sa board. So, ang importante guys, pag kayo na po mismong gagawa, wag po kayong malito na hanapin yung linya ng start button, any part po dito, alin man po dito, matitrace nyo po yan kasi nandito lang naman po yan sa board. Dito sa membrane ang tawag nila dito eh, touch membrane. So i-check nyo lang yung line, no? Kung nakuha nyo na po yung isang line dito, kunyari ito po yung start, nakuha nyo itong line dito sa ibabaw, kailangan nyo rin pong i-trace yung opposite sa ilalim. May linya rin po yan dito na kaya ko po ito tinakpan dahil po butas kasi ito yung una kong gawa. So inulit ko lang kasi nga po nasira na rin po yung switch na ginawa ko noon. So pinalitan ko ng bago. So dito naman po sa dahil actually lahat po ito problema itong mga button na to. Yung express hindi na po gumagana yan. Itong start inayos ko na po, okay na po yan. Tapos dito po sa taas ang time defrost hindi na po gumagana since hindi naman po kailangan ng may-ari. Yung power nakarekta na po pag saksak po ninyo ng unit, automatic na po na nag-on yung microwave. So hindi ko na ito pinakailaman. Ito na lang po sa micro. Ibig sabihin ito po yung pipindutin nyo kung gagamitin nyo yung microwave. Kasi ito pong microwave na to ay may combo. Ibig sabihin meron po siyang grill. Ngayon po, pag pinindot mo kasi itong combo 1, mag-iinit ka lang ng tubig since hindi po gumagana itong micro. Pag ito pong pinindot nyo yung 1 at nag-press po kayo ng start, ang aandar po dun sa microwave ay itong grill kasi mayroon po itong grill at the same time microwave. So kaya may nakalagay na combo. So ito guys, papakita ko sa inyo kung saan ko naman hinanap yung sa micro, no? Itong word na micro. So dahil nandito po siya sa top part, ito po yung micro, itong nasa gitna, ayan po. So hinanap ko po yung linya niyan, tapos nag-trace ako dito sa ibabaw. Yan, trace ko dyan hanggang dito sa ilalim. Tapos lumiko po rito, papunta rito sa baba. Tapos lumiko na naman dyan hanggang nakarating po ako dito sa dulo. Tapos nilagyan ko po ng masking tape. Ayan po. Sensya na guys talaga ha. Yan. Naglagay ako ng masking tape para matatandaan ko kung saan papunta yung linya. Gaya po niyan to. Dahil meron na po akong marking sa ibabaw, dito naman po ako sa kabila, sa ilalim. Diyan. Dito po. So, ang hahanapin ko na naman pong iti-trace yung opposite. Sa likod niya. So, ito po yung track, ito po yung pattern. Ayan. Tapos, papunta po yan dito sa pinaka-flex. Ayan. Papunta po dito sa ibabaw. So, ang ginawa ko, naglagay na lang din po ako uli ng masking tape para alam ko mamaya kung saan po ikakabit yung jumper. So, kabilaan po yan, meron na po masking tape at may marking na po rin. So, ang ginawa ko, dahil may marking na ako, binilang ko na po mula dito sa left, papunta dun sa right, kung pang ilang ngipin, gaya nito, 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5. Yung ang binibilang po natin dito ay yung white. Check ko lang po uli ha, sandali. Para sure lang po. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim po pala. So, may mali po akong ginawa dito. Supposed to be dapat pang-anim. Wait lang guys ha. Double check ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So mali nga yung bilang ko guys. Kulang ako ng isa ka po. So dahil kulang, uulitin ko na lang po. Kasi ang gawa ko dito sa kabila ay 8 sa mga pins. Yung bilang ko kasi hindi ko sinama yung block sa pagbilang. Ayan o, kasi may block po yan eh. Ayan. So ito, nakatap po ito dun sa block. So ang bilang ko ay from block sana, kasi white ang binilang ko. So mali ang paglagay ko, pagtataping ko ng jumper. So ipapaliwanag ko na lang kung paano. Iaayos ko na lang po mamaya. So ipapakita ko lang kung ano ang ginamit kong diskarte. So gumamit ako ng jumper wire, yung maninipis na po yan. Gamit ko po yan sa pagja-jump ng piyesa sa cellphone. So dahil nga po sira na po yung touch, itong membrane, gumamit na lang po ako ng jumper. Tapos dito sa kabila, ayan, dito sa kabila, ito po yun ha, yun po yung jumper, ito po yung karugtong niyan. Tapos babaliktarin ko to at makikita nyo guys kung anong diskarte ginawa ko. Ayan guys, since gumagawa kasi ako ng cellphone, ginamit ko yung switch ng busted na cellphone, yung mga sirang cellphone. Kinuha ko yung power switch. Kasi importante lang naman natin na pag pinindot to, magkakaroon ng signal papunta doon sa motherboard o sa board. So, pag pindot nito, magbabato ng signal. So, alam na po ng board ko anong trabaho ang gagawin niya once na napindot to. Since ito naman kasi in-address ko doon sa micro. So, yun lang guys ang i-share ko sa inyo. Kasi kaya ko naman ginawa na ganitong diskarte o paraan dahil hindi na po available sa online shopping o online store yung ganitong klaseng touch membrane. So nangihinayang yung may-ari kung itatapon lang, since okay naman po yung unit, kasi nasubukan ko rin naman kanina na okay yung unit. So gumawa lang po ako ng paraan para kahit papaano hindi po kahit papaano magagamit pa rin yung microwave. Hindi po bagsak nito ay junk shop. So kung sakaling kayo guys naka-encounter ng microwave ninyo sa bahay na ganun ang problema, no, yung mga buttons po wala, any kind of button po na pwede nyong ikabit, pwede. As long na parang tackle, yung gaya po nitong gaya po ng switch po ng power button ng TV, yung pinupush lang ng ganon, pwede nyo pong gamitin gaya nito. Ito po yung sa start. Ayan po, oh. Binutas ko lang po ng barena, yan, binutas ko ng barena, tapos yung board, inilagay ko dito sa likod. Ayan po yung board, oh. Kasi importante lang naman sa akin na pag pindot ko nitong switch, babato ng signal papunta dito sa motherboard. So yun guys, sana may natutunan kayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung buo talaga yung unit na ginawa ko. Sa ngayon, ito lang po muna dahil babaguhin ko po yung jumper na ginawa ko. Kasi nagkamali po ako ng bilang. Kasi kung hindi po tama yung bilang, ibang signal po ang lalabas sa board at hindi nyo magagamit ng maayos yung microwave. So ulitin ko po, ginawa ko po ito para mabuhay ko lang po yung start button at saka yung micro na nakalagay. Kasi ito po ang madalas na nagagamit, napipindot at nasisira. Dahil kakapush po natin. Kasi ito po carbon lang po yung nito eh. Yung pinaka parts, ayan po. Yung mga guhit na yun, mga carbon lang po yan. So pag napudpud po yan, nawala ng contact, hindi na po ito magagamit. Unless gagayahin nyo po yung paraan na ginawa ko. So kung meron po kayong mga cellphone na sira na o mga luma o pinaglumaan, huwag nyo pong itapon kasi lahat ng parts po ng cellphone in the future magagamit po ninyo kagaya nito. So babalik ko po ako mamaya yung karugtong po nito, ibabalik ko po, idudugtong po rito para makita nyo po na okay na po yung unit. So dito naman po muna ako. So ito na guys, na ikabit ko na. Ito na yung flex. Tapos andito na rin yung mga jumper sa ilalim.
Ayun yung makintab na yon, yung dalawang wire na manipis, and yung jumper na kinap ko, plus ito yung isa sa start, at saka yung dito sa micro. Andito na rin po sa ilalim yung switch ng yung power on and off ng cellphone. So sa pagbabalik naman ito, importante lang po na meron kayong picture para hindi kayo malito. Kasi minsan hindi naman po may iwasan na makakalimutan natin kung saan natin tinanggal yung mga connection. So gawin lang natin, balik natin to kung saan dati nakapwesto. Saksak ko muna guys, ito yung saksakan. Ayan, ipa-plug ko. Makikita nyo dito mag-on. Ayan, So, dito tayo. Try nating i-press yung micro. Ayan. Set natin ng 1 minute. So, try nating gawing 2 minutes. Press natin yung start. So yun guys, umikot. Hintayin na lang natin na matapos. So kahit i-cancel natin, kahit 1 minute lang para magpainit ng tubig sa loob. Guys, tandaan nyo, pag nag-iinit kayo ng tubig o sa tasa ng tubig, kung mag-iinit kayo ng tubig sa loob ng microwave, tasa ang gamitin nyo, wag glass hanggat maaari. Tapos wag nyo lalagyan ng kutsara o anything na metal. Delikado po yan. Pwedeng magkaroon ng short circuit yung board. O pwedeng sumabog yung anything na sa loob. Basta may metal sa loob. So yan. Hintayin lang natin kahit 1 minute lang para mapakulo natin yung tubig. Tapos i-press natin yung cancel. So yun, try natin buksan. So ito na yung tubig guys, umuusok. Ayan. So good na to guys. Pwede natin ibalik sa may-ari. So yun lang guys. Ganun kasimple. Hindi natin kailangan maghanap ng panel as long na good yung board. Sa simpleng paraan, gaya ng parts ng cellphone, pwede natin gamitin yung mga push button nun. Yung power switch, pwede natin gamitin gaya ng ginawa ko. So sana po nakatulong, nakapulutan nyo ng aral, nagkaroon kayo ng idea paano i-repair ang kagaya nitong digital na microwave oven. Actually guys, dalawa to. Ito yung isa. Same sila. Ayan guys, parehong GE, pero magkaiba ng modelo. Ito kasi may grill sa ibabaw. Ano to guys, microwave at the same time grill. Ito namang isa, GE din. Yan, same lang silang GE. Ito po yung isa, GE. Same sila ng model. Same sila ng brand, pero magkaiba ng model. Kasi ito, microwave lang na walang grill. Pero ito po, microwave na may grill pa. So, yun guys, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo. Salamat po sa mga nakasubscribe. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe guys, please pakisubscribe naman po.
malaking bagay po sa amin to bilang vlogger para may tuloy-tuloy po namin yung pagbablog. At yun nga po, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago pa po pong upload na videos. Maraming salamat po.